Okay. So ngayon nga po mga minamahal, nagsalita na si PBBM na yung nag-leak na conversation through text message na i-vinlog ni Katunying ay galing daw po yun sa kanya. Ouch, Sarah. Unimportant. Anyway, mga minamahal, unang napansin ko dyan, kasi analyze natin, no? Unang napansin ko dyan, professional tactics yung ginagawa ni PBBM. I-analyze natin ulit yung message na text ni PBBM sa isang kongresista or sa whatever na nakarating dito kay Tunying. Ang sabi dito, in a larger scheme of things, Sarah is unimportant. Totoo. Sino nga ba naman si Sara Duterte para pag-aksayahan ng oras, ng panahon, merong madaming issue, mas mabibigat na issue ang kailangan dapat kaharapin. So, sino ka? Isa ka lang namang spoiled brat. At beside, siguro maybe kaya nasabi yan ni PBBM na Sarah is not an important thing kasi masyadong lumalaki yung ulo niya every time that she is get in touch sa mga issue. Kasi habang nagkakaroon siya ng issue, you know, public or negative, positive or negative is still publicity. So, nagbe-benefits pa din dyan si Sara Duterte. So, I think, gusto ng presidente, natuldo ka na yan. Kasi habang nagkakaroon ng issue, nagkakaroon ng sanga-sanga. Mas lalong nagkakaroon ng magulong gobyerno. Which is yung aim ng ating presidente is unity. Mag-unite tayo. Diba? Magkasundo tayo, unity para sa mamamayang Pilipino. Ito si Sara Duterte, hindi na nga nakikipag-unite, tapos tayo magkakagulo pa. So, gusto lang iparating ng ating presidente na hindi naman yan importante. Hayaan natin yan. Kung ayaw niya, okay, ibigay natin yung gusto niya, huwag natin pansinin kasi yan naman talaga yung gusto niya. Pagtuunan natin ng pansin, yung mga bagay na mas dapat pagtuunan ng pansin. Pero, para sa akin, ito ay matatawag kong professional tactics. Bakit? Maninindigan ako sa aking sinasabi. Oo, pinipigilan ni PBBM, kasi sa kanya na din mismo nanggaling, na pinipigilan niya yung impeachment dito kay Sara. Tingnan mo, ang bait ng ating presidente, despite na ang baboy ng pamilya ninyo. Napakabuti, napakabait ng ating presidente sa inyo. Baka may mga DDS na naman na magsasabi dyan, hindi, pakitang tao lang yan, yung mga ganyan-ganyan. Diba, mga ganon. Anyway, huwag natin pagpukusan yung mga iniisip ng mga DDS na yan. Let's stick to the fact, mga minamahal, sa ating analyzation na this is what you call professional tactics. Bakit? Paliwanag ko sa inyo. Itong ginagawa ni PBBM, maybe oo ngayon. Pinipigilan ng impeachment. Kasi mga minamahal, if you will file an impeachment case, dapat talagang siksik, malaman. Yung hindi ka makikitaan ng butas. Maybe yung mga nagpa-file ng impeachment ngayon, medyo hilaw pa yung kanilang mga ebidensya. So kung kaya't patuloy pa ding ginagawa ng House of Representatives yung hearing patungkol sa kanyang pandarambong sa kaban ng bayan. Gets nyo ako, mga minamahal? Kasi kung gustong ipatigil naman talaga ni PBBM yung impeachment laban dito kay Sara Duterte, dapat una niyang pinigilan yung pagsasagawa ng hearing ng House of Representatives. Kasi gastos yun. Every hearing, gastos yun ng mamamayang Pilipino. See? Diba? I know na nagigets nyo yung punto ko. Sabi ko sa inyo, this is one of the professional tactics na ginagawa ng ating presidente. Kagaya din ng ginawa ni Sara Duterte na nabisto ng pamahalaan. Diba? Yung pagsama niya kay Zuleika Lopez, tapos gusto niyang mag-jogging sa Batasan, tapos may planong magpa-peking assassination, napigilan ng ating administrasyon dahil inilipat si Zuleika Lopez sa Mandaluyong. Diba? Napigilan yung kanilang pinupursue na peking assassination plot. Diba? Natunugan. Ganyan kautak ang ating pamahalaan. Ganyan kautak ang ating presidente. So maybe ang sinasabi ng ating presidente ngayon, in my own analyzation, perception, views, and opinion, baka ngayon hindi pa pwede. Diba? Kasi kung totally nasasabihin na pinipigilan, dapat simulan doon sa Kongreso na kung saan binabatak
ang mga ebidensya patungkol dito kay Sara Duterte. Okay, continue tayo sa sinabi ni Tunying. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work. Real work. Nandiyan na yung key point. Real work of the governance, which is to improve the lot of Filipinos. Ano ba yung tinatrabaho ng ating gobyerno? Tingnan nyo yung sa House of Representatives. Trabaho din yun ng gobyerno. Maliban, alam na natin yung pagtulong, infrastructure, alam na natin yan. Given na yan, common na yan. Pero trabaho din ng gobyerno ito. Yung ginagawa doon sa House of Representatives para, diba? Para malaman natin yung ginagawang anomalya ng mga taong nasa posisyon. Diba? Hindi po to fishing, yung ginagawa kay Sara Duterte. Hindi po to fishing, meron pong ebidensya, kasalanan niya po yan. So ngayon, pakinggan natin tong statement ni PBBM. Okay. Benedict, may paliwanag ba ang Pangulo bakit niya nasabing hindi importante si VP Sara Duterte? At sa anong konteksto niya sinasabi na hindi ito importante? Magandang umaga aga, sinabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi importante si Vice President Sara Duterte para pag-aksayahan pa ng Ouch! Sakit nun! Pero mga minamahal, small things matters to me. Kumbaga kay Sara Duterte din, maliit na bagay, pinapalaki niya yan. So itong unimportant na to, magiging issue to sa kanya. Ouch! Unimportant. Ouch! Unimportant si VP. Sakit nun. Once na lang talaga magsalita si PBBM, no? Once in a blue moon, pero talagang, grabe yung impact, no? Pero pasalamat ka. Dahil pinipigil ng ating pamahalaan na ikaw ay ma-impeach. Kasi hindi pa luto yung mga ebidensya sa'yo. Kaya, maybe now, hindi. But soon, maniwala kayo mga minamahal. Maniwala kayo dahil mayroong isang civil group at mga pare na magpa-file ng impeachment dito kay Sara Duterte. Kung sinabi ng ating presidente na pinipigilan niya ang Congress na mag-file ng impeachment, baka Congress lang din. Eh paano yung mga ordinaryong Pilipino? Civil group. Grupo ni secret. Grupo ni secret, alam ko na kasi mga minamahal, meron talagang magpa-file, alam na namin yan. At mga pare. Alright, continue tayo. oras sa planong impeachment complaint. Git ni Pangulong Marcos Jr., hindi makatutulong sa buhay ng isang Pilipino kung maghahain pa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kanina, sa isang event sa lalawigan ng Quezon, kinumpirma ni PBBM na galing sa kanya ang mensahe na kumalat sa social media. Uy, actually, magaling din tong professional tactics ni PBBM, no? Kasi ang labas dito, mga minamahal na, despite na ginaganito nyo ko, diba? Kasi mahilig din silang kumuha ng pero mga minamahal, totoo, yung layunin ni PBBM, yung gusto niyang iparating na hindi naman talaga importante si Sara Duterte. Pero hindi maiwasan sa isip ng mamamayang Pilipino na ay, kumukuha din ng simpatsya. Given na yan, mga minamahal. Pero isa lang yung masasabi ko, this is one of the best professional tactics ng ating presidente. Imagine nyo na lang hahayaan ba ng ating Pangulo na babuyin lamang ang kanyang asawa? Diba? Hayaan lang ba ng ating presidente na babuyin lamang ang ating mga taong nakaupo sa gobyerno, ang ating konstitusyon, ang ating gobyerno mismo? Hindi, I don't think so. So I think this is professional tactics. Kung tawagin, hindi delaying professional tactics. Alright. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. Kung chess master si Digong, mas chess master si PBBM. Yan yung totoo. At maybe nagamit lang itong si Katunying. Diba? Alright. The
This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all of time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Agad nang tanungin nga ang Pangulo kung dumating na sila sa point of no return ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman siya nagsabi na dumating na nga sila sa ganung punto. At yan mo ng ating update mula rito sa Lieutenant. So, ang analyzation ko dyan, mga minamahal, una, sa pangako ni PBBM na dapat unifying leadership. Sa context na yun, pinapatunayan niya na kailangan pa din natin na magkaroon ng unifying leadership. Pangalawa, yung mga taong sumisira sa ating bayan, hindi na dapat binibigyan ng importansya. At pangatlo, in my own perception, it is what we call professional tactics. Kasi ako, mga minamahal, papanindigan ko talaga itong aking sinasabi. Although, medyo private, kasi sa aming grupo to, pero mayroong magpa-file ng impeachment dito kay Sara Duterte. Napospon nga lang kahapon. Napospon lang. Pero mayroong magpa-file ng impeachment dito kay Sara Duterte. Pero makikita nyo sa mensahe ng ating presidente na napakabait, napakamay puso, hindi dinidibdib ang bawat katarantaduhan, napaka-unethical na gawain ng ating vice-presidente. This is very good insight. Diba? Reasonable naman yung sinabi ng ating leader. Professional. Professional yung ating presidente. Hindi yung, tingnan nyo yung tama dito kay Sara. Diba? Professional ang ating presidente, hindi yung iniisip agad, ipapapatay kapag ikaw ay pinapatay. Nagigets niyo yung punto? Pinapatamaan din dito, ang tama din dito kay Sara. Kasi si Sara napaka-unprofessional. Tingnan niyo si PBBM. Hindi ganun, di ba? So at the end of the day, ang tama dito kay Sara Duterte. Binigay na ng ating presidente yung simpleng sagot. At napaka-professional na sagot. Diba? Hindi yung magmumura, putang ina ka, ganyan-ganyan. Kasi hindi naman ganun yung ugali ng ating presidente, diba? So ngayon, kayo pa din yung nasira dito. Ang bait ng ating presidente, oh. Sobrang bait ng ating presidente. Well, sabihin na lang natin na totoo. Pero hindi mapipigilan pa din ni PBBM yung mga taong magpa-file ng impeachment dito kay Sara Duterte. Wala siyang magagawa dyan. Kahit sinong kongresista pwedeng mag-file or sinong tao pwedeng mag-file. Pero as of the moment, mas kailangan nating asikasuin yung mga bagay na mas kailangan para sa ating bayan. Pakinggan natin tong statement ng ilang mga kongresista. Mga minamahal. Wait lang. Ito, pakinggan natin. Gandiin ang House leaders na nasa desisyon ng mga mambabatas kung magsasampa sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at walang pipigil sa kanila kahit pa ang Pangulo. Tama. In Zambales 1st District Representative Jefferson Kongkon, may karapatan ang bawat mambabatas na magdesisyon kung susuportahan nila ito o hindi ayon sa 1987 Constitution. Gayunpaman, hindi pa tinatalakay ng komite ang issue ng impeachment dahil sa dami ng kanilang mga kinakaharap na mga pagdinig. Kasama na ang tungkol sa alleged misuse ng confidential funds ng OVP at DepEd. Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings.
Sa madaling sabi, pinagfufukusan muna nila ngayon yung mas karapat-dapat kasi malaking ebidensya yung makukuha dito kay Sara Duterte. Di ba? Yung alleged misuse confidential funds na kay La Chico pala napupunta. Yan yung sabi ni Gina Acosta patungkol kay Mary Grace Piatos. So, dapat nga namang pagtuunan yung mas mahalaga ngayon. Kapag siksik na at nanunuot na yung mga ebidensya, then maybe end na ng political career ni Sara Duterte. Kasi kapag mag-file ka ng impeachment, nakitaan ng butas mga minamahal, 1 year na naman ulit ang aantayin bago ka makapag-file. Kailangan dito malinis na ebidensya. Alright? So yun po, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.